Mga boss, pag-usapan natin ngayon tungkol sa hinang pa rin. Magbibigay tayo ng tips, advice, payo, lahat kung ano pag-usapan natin kasi hindi lang naman dito may mga na-encounter tayo na mga problema o mga repair na ganito ang sitwasyon. Hindi lang naman dito kay kuya sa may-ari nito. Okay, so kadalasan yung mga hinang na ganito ay kapag bago pa lang, nagsisimula pa lang, nagpa-practice, nagtatry na maghinang. So wala naman mga boss sa perfect agad na pag naghinang ka ganito na agad kaganda yung hinang mo. So may time talaga na katulad nito masisira mo yung board, matutuklap mo at madadamage mo talaga kasi nag-aaral ka pa lang or nagpa-practice. So ano ba magandang payo dyan? Yung sitwasyon kasi ng ganito hindi natin to mapipigilan kasi depende. May mga customer din kasi na may kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila naghinang o bakit sila ang gumawa na lang. May mga customer na nagtitipid at gusto nila na napanood nila sa vlog, ginaya nila, sinubukan nila ang hinang kaya naging ganito. May mga nagtitipid na customer na ayaw na magbayad ng labor sa technician or baka namamahalan sa pagpagawa kaya naisipan na sila ng gumawa. Kaya lang, may iba naman na na-encounter nila na akala nila madali lang. Nung inaktual nila ay mahirap pala. So, hindi agad mape-perfect yung hinang kapag bago ka pa lang or kakasimula mo pa lang or ngayon ka pa lang nag-try. Normal yon mga boss. Pero na lang kung ikaw ay genius, isang subok mo lang maganda agad ang hinang mo, talagang ganon. Mayroong mga hinyo talaga na tinatawag. So dito, magbibigay tayo ng payo at saka tips. Sa mga gusto ng long term or gusto mong gumanda yung hinang mo, pinakamainam dyan na payo ko sa inyo mga boss ay huwag nyong pagpraktisan yung unit nyo o yung amplifier nyo kasi sayang naman masisira. Mas mainam, bumili kayo sa junk shop ng mga board. At yun muna pagpraktisan nyo, doon kayo magpraktis paghinang. At least masira nyo man yun, okay lang. Nakakabili po sa junk shop ng mga board ng TV or ng mga amplifier, pwede nyong pagpraktisan o kung ano pang appliances. Per kilo naman ang bilihan doon ng mga board. O kaya kung may mga gamit kayo na talagang patapon na or wala nang pakinabang o hindi na magawa, doon yung pagpraktisan. Yung mga katulad nito, amplifier nyo na pwede pa namang masalba or pwede nyo pang ipagawa, mas mainam po na wag nyong pagpraktisan. Kasi sayang naman po matutuklap or madadamage yung board katulad nito. So pangit na tingnan. Kahit ako nito ang gumawa, kahit gandahan ko, siguro hindi ko na maibabalik sa dati na katulad ng maaring ayusin ko na lang yung kapit ng hinang. Tapos yung mga natuklap na katulad nito, hindi na rin natin to maibabalik. So may jumper na rin yan, aayusin lang ng konti para mukhang disente tingnan. Pero hindi na talaga matutulad sa dati na parang ganito yung hinang na malinis. So yan ang sayang kasi hindi na natin may babalik sa dati. Yung function mababalik pero yung itsura wala na. Pangit na talaga. Ganoon na talaga mangyayari dyan. Kaya payo ko, kung ako lang naman kasi pag ganyan kasi na nakikita ko ng hindi magandang hinang, ako mismo kahit hindi sa akin yung unit, parang ako mismo nanghihinayang ako, sabi ko sayang naman bakit ganito, parang nawarak. Kaya kung gusto nyong talagang gumaling sa paghinang, mainam na wag nyo munang i-apply o pagpraktisan yung nyo. So kuha kayo ng board ng mga patapo na, doon kayo mag-practice. Pag ngayon, pag tansya nyo maganda na yung hinang nyo, maganda na ang kapit, maganda na yung kintab nya, maganda na yung kinis nya, at hindi nyo na natutuklap yung PCB, sa kanyo ngayon i-DIY yung kung halimbawa amplifier nyo, yun siguro maipapayo ko. Kasi pag na-damage na talaga yung PCB, hindi na maibabalik sa dati yan. May tatama lang yung mga connection, pero yung nagkandatuklapan na wala na. Pangit na talaga. Yun lang ang pero nasa inyo pa rin naman yan kung papakinggan nyo ako o hindi. Ang sa akin lang naman ay nagbibigay lang ako ng payo para marami naman kasi mga nabibiling board sa junk shop, pwede kayong bumili. May kalas tayo dito.
Sayang naman kasi kung ano eh, kung lagi nyo pagpapaktisan. Ito sa mga manonood na magdi-DIY. Siguro ano, kada video ko na lang, pag maghihinang ako, i-ano ko na lang, tawag dito, magbibigay na lang ako ng reminder o paalala sa mga magdi-DIY para ano, kasi kung nakikita nyo sa mga technician na mga nagbablog, parang madali lang sa kanila maghinang, yun ay dahil matagal na po sila gumagawa, kabisado na nila. Kaya parang nakita nyo, parang ginanon lang, dinikit lang yung ano, tapos dumikit na agad, parang saglit lang, di ba? Ginanon lang pak, ayos na, kumapit na agad. Kasi tansyado na nila yung init at saka yung kung paano kumapit yung ano, alam na nila yung technique. Kumbaga yung reflexes ng kamay nila hasa na rin. Kaya madali minsan panoorin, pero kung hindi mo ginagawa o hindi mo linya o hindi naturalisa mo, talagang pag ikaw na mismo ang gumawa, mahirap. Pag hindi mo linya talaga, hindi mo magagaya yung napapanood mo sa unang subok. Yun lang naman sa akin. Pero kung gusto niyo naman mag-DIY, sige hala. Nanghihinayang lang kasi ako sa mga board na nasisira, natutuklap. Na pwede naman kung sakali hindi ko pinipigilan yung mga customer na mag-DIY ng mga gamit nila. Kasi gamit nila yan eh. Kung anong gawin nila sa kanila yan eh, hindi naman sa akin. Ang sa akin lang ay payo lang or advice lang, paalala. Paalala ba? Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng tips kung paano gumaling sa paghinang. Kasi wala naman talagang tao na ngayon pa lang magsimula maghinang ay magaling na agad. Lahat nagsisimula sa ganito ang itsura. Kahit ako mismo, noong nag-aaral ako, ganito din yung itsura ng mga hinihinang ko. Nagkanda tuklap-tuklap na, nagkanda pasok-pasok pa ako dito sa kamay. Minsan natutuluan pa ako sa paa ko dito. May mga pilat ako dito sa tuhod ko kasi minsan naghihinang ako. Itong kahit ngayon nga eh, nagagalaw ko, pumapatak yung hinang dito. Butas or ano, ganun talaga, part ng ano yan eh, ng proseso na yung ano yan. Yun lang ang may papayo ko mga boss. Tuloy tayo sa pag-repair nito. So kakalasin natin yung mga dapat kalasin dyan. Pero magsisimula muna ako dito. Okay?